Meron ka bang kilala na kahit nasasaktan na sa pag-ibig ay hindi pa rin bumibitaw? O ikaw mismo ay nasa ganitong sitwasyon? Sadyang may mga tao na nananatiling kumakapit sa taong mahal nila sa kadahilan ng mahal nila ito at hindi nila ito kayang mawala sa kanilang buhay. Kailan mo nga ba masasabi na dapat ka nang bumitaw at sumuko sa isang relasyon? Masasabi mo pa bang worth it ang iyong pagtitiis kung wala ka nang natatanggap kundi puro pasakit at paghihirap sa kalooban? Dear Papa Dudut, ilang beses kong pinag-isipan kung ipapadala ko ba ang kwento ko sa inyo. Natatakot kasi ako sa mga comments na matatanggap ko mula sa mga listeners mo. Alam ko na sasabihin nila na sobrang tanga ko at martir pagdating sa pag-ibig. Pero naisip ko na dapat na makinig ng marami ang kwento ko at baka may iba na kaparehas ng aking pinagdadaanan. At maintindihan nila ako. Itago mo ako sa pangalang Clara. Nag-iisa akong anak at lumaki ako na tanging ang nanay ko lamang ang aking kasama. Hindi nakatapos ng pag-aaral ang nanay ko hanggang grade 6 lamang ang naabot niya dahil sa mahirap ang buhay. Kaya kahit iisa lang ako na anak niya ay hirap pa rin kami dahil hindi siya nakakahanap ng trabaho na may mataas na sahod. Isang kasambahay ang nanay ko. Uwian siya. Tuwing gabi ko lamang siya nakakasama. Sa murang edad ay natuto na agad ako sa mga gawaing bahay. Kagaya ng pagluluto. Kailangan ko kasi yung matutunan dahil wala rin akong maaasahan noon. Nahiya rin kasi si nanay na ihabilin o ipagbantay ako sa mga kamag-anak niya. Dahil alam niya na kung ano-anong salita ang kanyang maririnig. 12 years old ako noon nang ipinakilala ni nanay sa akin si Ruel bilang boyfriend niya. Sa simula ay dumadalaw-dalaw lang si Ruel sa bahay hanggang isang araw ay dinala na niya ang mga gamit niya. At sinabi ni nanay sa akin na doon na maninirahan si Ruel. Kung ako ang tatanungin, tutol ako sa pagkakaroon ni nanay ng boyfriend. Lalo na si Ruel na unang tingin ko pa lamang ay hindi ko na gusto. Dahil may pakiramdam ako na hindi siya mabuting tao. Hindi nga ako nagkamali ng hinala kay Ruel, Papa Dudut. Batugan siya. Palaging nasa bahay at walang trabaho. Ang laki-laki ng katawan niya pero ayaw niyang magbanat ng buto at si nanay ang hinahayaan niyang nagtatrabaho ng mag-isa. Hirap na nga kami noong kaming dalawa lamang ni nanay tapos ay dumagdag pa si Ruel. Ang katwiran ni Ruel kaya hindi siya nagtatrabaho ay para merong magbabantay sa akin. Pero hindi naman niya ako binabantayan dahil palagi siyang umaalis o kaya ay nagiinom. Kahit ay isang beses ay hindi siya tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi ko na-experience na binantayan niya ako. Dumating pa sa punto na nakikita ko na sinasaktan ni Ruel si nanay kapag lasing ito. Nahuli pa ni nanay na may ibang babae si Ruel at si nanay pa ang sinaktan niya nang magkaroon sila ng pagtatalo. Hindi ko maintindihan si nanay kung bakit hindi pa niya hinihiwalayan si Ruel, Papa Dudut. Napakarami ng dahilan para hiwalayin niya ang lalaking yon at palisin sa bahay. Gusto kong itanong yon sa nanay ko. Pero dahil lumaki ako na hindi close sa kanya ay hindi ko yon maitanong. May mga pagkakataon na kapag sinasaktan ni Ruel si nanay ay gusto kong tulungan ang nanay ko. Pero natatakot ako na baka pati ako ay saktan ni Ruel. Hindi ko makakalimutan nang umuwi si Ruel na lasing na lasing. Tanghali pa lamang noon pero lasing na siya kaagad.
Wala akong pasok noon at nakikipaglaro ako sa mga kaibigan ko sa labas ng bahay. Tinawag ako ni Ruel at inutusan niya ako na ipagtimpla siya ng kape. Sumunod naman ako sa utos ni Ruel kasi nga ay takot ako na baka kapag hindi ko siya sinunod ay saktan niya ako kagaya ng ginagawa niya sa nanay ko. Pagpasok ko sa bahay ay sinarado niya ang pinto. Habang nagpapakulo ako ng tubig ay bigla niya akong niyakap at pinaghahalikan. Hinawakan niya ako sa masiselang parte ng aking katawan. Nagpumiglas ako at nagpumilit naman laban. Pero tinakot niya ako na papatayin niya kami ng nanay ko kapag hindi ko siya pinagbigyan. Akala yata ni Ruel ay matatakot ako sa sinabi niya. Ang tanging nasa utak ko ng sandaling yon ay ang makawala sa kanya o kaya ay makahingi ng tulong. Kahit pa tinakot ako ni Ruel ay hindi ako tumigil sa pagpupumiglas. Nang nagawa kong makawala sa kanya ay kinuha ko ang takore na may kumukulong tubig at isinaboy ko yon sa kanya. Tinamaan si Ruel sa may paa at habang namimilipit siya sa sakit ay sinamantala ko ng pagkakataon na yon para tumakbo palabas ng bahay. Humingi ako ng tulong sa mga tambay na nasa tapat ng aming bahay at nang malaman nila ang nangyari sa akin, ay sinugod nila sa loob ng bahay si Ruel at binugbog. Dinala nila sa barangay si Ruel. Nang malaman yon ni nanay ay iyak siya ng iyak. Nagsorry siya sa akin. Kasi kung dati pa raw sana niyang hiniwalayan si Ruel ay hindi yon mangyayari sa akin. Simula noon ay tuluyan nang inalis ni nanay si Ruel sa buhay namin. Hindi na rin siya nakipagrelasyon hanggang sa mapatapos niya ako ng high school. Sa nakita ko sa nanay ko habang sila pa ni Ruel ay nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaan na saktan ako ng magiging karelasyon ko. Kapag isang beses pa lamang akong sinaktan o niloko ay iiwanan ko na kaagad. Ayoko kasing matulad kay nanay na kung hindi pa ako muntik mapahamak ay hindi pa matatauhan. Tuluyan akong naulila noong 20 years old pa lamang ako nang mamatay si nanay nang dahil sa isang sakit. Napabayaan kasi ang sakit niya dahil sa kawalan ng pera. Simula nang mawala si nanay ay naging mag-isa na lang talaga ako, Papa Dudut. Kahit nagluluksa pa ako noon ay hindi ko hinayaan na malugmok ako ng kalungkutan dahil walang tutulong sa akin kundi ang sarili ko lamang. Wala naman kasi akong kamag-anak na pwede akong asahan kaya kailangan ko talagang magtrabaho, Papa Dudut. 23 years old naman ako nang magkaroon ako ng boyfriend. Siya ang first boyfriend ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis niya ako, Papa Dudut. Halos gumuho ang mundo ko nang iwanan niya ako at takbuhan ang responsibilidad sa akin. Hindi na rin ako naghabol kasi talagang nagtago siya sa akin. Nanganak ako na ako ang nagdala sa sarili ko sa ospital. Walang tumulong sa akin noong nanganak ako kundi ang aking sarili. Sa pagkakaroon ko ng anak ay inisip ko na wala ng lalaki ang magkakagusto sa akin. Inisip ko na kapag may anak na ang isang babae ay hanggang doon na lamang siya. Kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil meron akong mabubuting kapitbahay na siyang pinag-iiwanan ko sa aking anak sa tuwing kailangan kong magtrabaho. Hindi kasi ako pwedeng magpahinga ng matagal kahit kapapanganak ko pa lamang. Wala kaming kakainin ng anak ko at ipangbabayad sa mga kailangang bayaran kada buwan kagaya ng kuryente at tubig. Sa kabila ng paniniwala ko na wala ng lalaking magkakagusto sa akin ay patuloy pa rin akong nangangarap na merong isang tamang lalaki na nakalaan sa akin. Yung lalaki na tatanggapin ang pagiging single mother ko at ang aking anak. Ang naging paraan ko sa paghahanap ng lalaking iibig sa akin ay ang pakikipag-textmate. May mga naglalagay ng number noon sa mga dyaryo at doon ako kumukuha ng number na pwede kong maging textmate. Sa pakikipag-text ko ay nakilala ko naman si Renen.
Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Masarap ka-text si Renen at kapag tumatawag siya ay marami siyang kwento. Driver siya ng truck na nagdi-deliver ng mga gulay at prutas sa iba't ibang lugar. Kahit na hindi pa kami nakikita ay dama ko na mabait siya. Palagi niya akong kinukumusta. Niligawan ako ni Renen kahit na hindi pa kami nagkikita. At dahil sa sabik ako sa pagmamahal ng isang lalaki ay sinagot ko naman siya. Hindi pa noon alam ni Renen na meron akong anak sa pagkadalaga. Natatakot akong sabihin sa kanya kasi baka ayawan niya ako. Pero napilitan akong sabihin yon sa kanya sa unang beses naming pagkikita. Sinabi ko sa sarili ko na kung mahal ko si Renen ay dapat maging honest ako sa kanya. Buong akala ko ay madidisappoint si Renen sa akin pero hindi yun nangyari. Ang sabi pa niya sa akin ay tanggap niya ang lahat-lahat sa akin at hindi magiging hadlang ang pagkakaroon ko ng anak para mahalin niya ako. Naging masaya kami ni Renen sa mga unang taon ng aming relasyon. Sa paglipas nga ng mga panahon ay umidad na ng 10 ang aking anak na babae na itatago ko sa pangalang May. Hanggang sa mga panahon na yon ay kami pa rin ni Renen at inaya na niya ako na mag-live-in kami. Doon na raw kami maninirahan ni May sa bahay na kanyang hinuhulugan. Mas maganda raw na magkakasama na kaming 3 sa iisang bubong. Napakasaya ko sa offer na yon ni Renen, Papa Dudut. Inisip ko na baka paraan na yon ni Renen sa paghahanda para sa aming pagpapakasal. Ilang taon na rin kasi kaming magkarelasyon at hindi malabo na doon din ang aming tuloy. Siyempre hinihintay ko na si Renen ang magsabi sa akin na magpakasal na kaming 2. Tinanggap ko ang sinabi ni Renen na sa bahay na niya kami tumira ni May. Tuwang-tuwang anak ko kasi nakaalis na kami sa bahay namin na iniwan sa akin ng nanay ko. Maliit lang kasi yon, hindi kagaya ng bahay ni Renen na kahit papaano ay maayos at mas malaki. Simula ngayon ay Papa Renen na ang itatawag mo sa akin. May, ituturing mo ako na parang ako ang tunay mong tatay at ituturing kita na tunay kong anak. Masayang sabi ni Renen sa aking anak. Naiyak ako nang marinig ko yon mula kay Renen, Papa Dudut. Hindi ko kasi talaga inasahan na may isang lalaki na kagaya niya na mamahalin ako at si May. Akala ko noon ay hanggang pangarap lamang ang bagay na yon. Maraming salamat, Renen. Sobrang laking bagay para sa akin na pati si May ay mahal mo at hindi lang ako. Turan ko pa kay Renen. Hindi ba't nangako ako sa iyo na tatanggapin kita at ang lahat-lahat sa iyo? Kasama na roon si May dahil alam ko na mahal mo siya, ang sabi pa ni Renen. Salamat talaga, Renen. Hayaan mo at gagawin ko ang lahat para mapagsilbihan ka. Wika ko sa kanya. Sa unang 2 taon na magkasama kami ni Renen, sa bahay niya ay wala kaming naging problema. Nakita ko kung paano naging tatay si Renen kay May at yon ang talagang kinatuwa at pinagpasalamat ko sa Diyos. Nagpapasalamat pa nga ako palagi sa Diyos dahil pinagtagpo niya kaming 2 ni Renen. Kung hindi ko siya nakilala ay hindi ko mapapatunayan na meron pang lalaki na mamahalin ako. Sa pagiging partner naman ay wala akong problema kay Renen. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Hindi ko nararamdaman na meron siyang tinatago sa akin. Kaya naman nasabi ko na sa aking sarili na si Renen talaga ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa dulo ng aking buhay. Nang mabuntis ako ni Renen ay napakasaya ko, Papa Dudut. Maging si Renen ay napakasaya kasi sa wakas ay nagkaroon na ng bunga ang aming pagmamahalan. Gayon din si May, masaya siya dahil magkakaroon na siya ng kapatid. Pinayuhan ako ng doktor na huwag magpapagod dahil mahina raw ang kapit ng baby ko. Maselan daw ang pagbubuntis ko. Sa pagkakataon na yon,
Sinabi ko kay Renen at siya mismo ang nagsabi sa akin na huminto na ako sa pagtatrabaho dahil kaya naman daw niya kaming buhayin sa kanyang sinasahod. Huwag ko na raw isipin ang perang kikitain ko kundi ang kaligtasan ko at ng magiging anak naming dalawa. Pero sa kasamaang palad, sa aking ika-4 na buwan ng pagbubuntis ay nakunan po ako. Bigla na lamang akong dinugo at nang dalhin ako sa ospital ni Renen ay doon namin nalaman na wala na ang aming baby. Gumuho ang mundo ko ng panahon na yon. Grabe ang iyak ko. Kasi hindi ko matanggap na sa isang iglap ay nawala na ang anak namin ni Renen. Simula na mangyari yung bagay na yon ay nagbago na si Renen sa akin, Papa Dudut. Naging malamig na siya. May isa pang pagkakataon na umuwi siyang lasing na lasing at pinagmumura niya ako. Sinisisi niya ako kung bakit namatay ang anak namin dahil hindi raw ako nag-iingat. Yun ang unang beses na pinagtaasan ako ng boses ni Renen, ngunit inintindi ko siya. Alam ko na masakit din para sa kanya ang pagkawala ng anak naming dalawa. At normal lamang na ako ang sisihin niya sa nangyari dahil ako ang nagdala ng aming anak. Inisip ko na kapag natanggap na ni Renen ang lahat ay marirealize niya na hindi ko kagustuhan ang mga nangyari. Ngunit lumipas ang ilang buwan ay hindi pa rin nagbabago si Renen ng pakikitungo sa akin. Mas lumala pa ngayon. Kaunting pagkakamali ko lamang ay nakasigaw na siya sa akin at palagi niyang ibinabalik ang kasalanan ko kung bakit namatay ang aming anak. Hindi lang siya sa akin nagbago ng pakikitungo kundi maging kay May. Sinabi niya kay May na huwag na siya nitong tatawaging Papa kundi Tito Renen. Yun dapat ang itawag ng anak ko sa kanya. Kahit paano ay alam kong naiintindihan ni May ang nangyayari ng panahon na yon, Papa Dudut. Masakit para sa akin ang kinausap ako ni May tungkol sa pagbabago ni Renen. Mama, bakit gano'n na si Tito Renen? Bakit palagi kanyang inaaway? Tanong ni May sa akin. Pagod lang sa trabaho ang tito mo. Palagi kasi siyang may biyahe. Araw-araw siyang nagdadrive, sagot ko. Pero kahit kahit pagod siya, hindi kanya inaaway. Mama, ano kaya kung bumalik na lang tayo sa bahay natin? Masaya naman tayo kahit na tayong dalawa lang eh. Wika pa ni May. Sa sinabing yun ni May, doon ako napaiyak, Papa Dudut. Ipanaliwanag ko sa kanya na hindi namin pwedeng iwanan si Renen dahil sa magkarelasyon kami. Ang totoo rin kasi ay mahal na mahal ko si Renen kaya inisip ko na kapag iiwanan ko siya ay masasaktan ako. Hindi ko kayang mawala si Renen sa buhay ko dahil natatakot ako na wala ng lalaki na darating sa buhay ko na tanggap na meron akong anak. Isa pa ay nanghihinayang ako sa napakahabang taon na magkarelasyon kaming dalawa. Ayoko na mauwi ang lahat ng yon sa wala o sa hiwalayan. Kaya naman nangako ako sa aking sarili na hindi ko iiwanan si Renen. Hanggang kaya kong magtiis ay magtitiis ako. Papa Dudut, malakas din ang paniniwala ko noon na babalik din si Renen sa dati kapag natanggap na niya ang pagkawala ng aming anak. Iniisip ko kasi na yun lamang ang dahilan ng pagbabago ng ugali niya at pakikitungo niya sa amin ni May. Isang araw walang biyahe noon si Renen, maaga akong nagising para maglaba. Late nang nakauwi si Renen kaya hanggang sa oras na yon ay tulog pa rin siya. Kumain lang kami ni May ng almusal at hinarap ko na ang mga maruruming damit. Ugali ko na i-check ang lahat ng bulsa ng pantalon o shorts namin bago ko yon labhan. Sa pag-check ko ng pantalon ni Renen ay may nakita kong discount coupon mula sa isang motel. Agad akong kinabahan at nagkaroon ng hinala na merong ibang babae na dinadala si Renen sa motel nang hindi ko alam. Nanginig ang buong katawan ko habang naglalaba ako. Kung ano-anong senaryo ang naglalaro sa utak ko. At hindi ko magawang makapag-concentrate sa aking paglalaba. Kagaya ng iniisip ko na may ibang katalik na babae si Renen.
Tulog pa rin kasi si Renen kaya hindi ko pa siya pwedeng kausapin tungkol sa nakita ko sa bulsa ng kanyang pantalon. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko ng mga sandaling yon. Inihinto ko ang paglalaba para kausapin si Renen. Para na kasi akong masisiraan ng ulo sa pag-iisip. Dalang discount coupon ay pinuntahan ko si Renen sa kwarto. Si May ay nasa labas ng aming bahay at nakikipaglaro. Ginising ko si Renen at nagalit siya sa akin kasi ginambala ko ang pagtulog niya. Bakit may ganito ka sa bulsa ng pantalon mo? Sino ang dinadala mo sa motel? May babae ka ba, Renen? Maluha-luha kong tanong sa kanya. Talagang ginising mo ako para sa bagay na yan, Clara? Hindi mo ba alam kung anong oras na nakauwi ako mula sa biyahe ko? Galit na sigaw pa ni Renen. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Nakasigaw na rin ako noon. Bakit kapag ba nagmotel may ibang babae na kaagad? Hindi ba pwedeng natutulog at nagpapahinga lang ako dahil pagod ako sa pagmamaneho? Napakadumi ng utak mo. Wala kang konsiderasyon. Hindi mo muna ako hintayin na gumising bago ako tanungin ng walang kwentang mga tanong mo. Galit na tura ni Renen sa akin. Sorry. Akala ko kasi hindi ko na nagawa pang tapusin ang sasabihin ko nang malakas akong sampalin ni Renen. Ikaw masyado kang mapagduda sa akin. Baka naman ikaw ang may ginagawang kababalaghan at hindi ako. Tinadyakan pa niya ako palabas ng kwarto. Iiyak sana ako pero nang nakita ko si May na nakatingin sa akin ay pinigilan ko ang pagluha. Ngumiti ako sa kanya, Papa Dudut. Tinanong niya kung bakit kami nagsisigawan ni Renen at nagsinungaling ako sa kanya. Ang sabi ko ay hindi kami nagsisigawan. May nakita lang akong daga at hinuli namin yon ni Renen. Hindi ko alam kung maniniwala si May sa akin noon, Papa Dudut. Pero nakita ko sa mga mata niya na parang naaawa siya sa akin. Siguro ay nakita niya rin ang namumula kong pisngi gawa ng sampal ni Renen sa akin. Naniwala ako sa sinabi ni Renen na nagpupunta siya sa motel kapag napapagod siya sa pagmamaneho. Sinisi ko pa ang sarili ko kasi masyado akong nagduda kaagad. Kung hindi ko sana yon ginawa ay hindi naman niya ako sasaktan. Inisip ko noon na kung magiging mabait lamang ako kay Renen at susundin ko ang mga gusto niya ay hindi niya ako sasaktan, Papa Dudut. Ngunit nagkamali ako kasi kahit wala naman akong ginagawa o sinasabi sa kanya, ay sinasaktan niya ako. Kagaya na lamang ng isang gabi na mahimbing akong natutulog. Wala pa noon si Renen, nagising ako sa malakas na suntok ni Renen sa sikmura ko. Talagang nanghina ako at akala ko ay mawawala na ako ng malay. Tinanong ko siya kung bakit niya ako sinuntok at ang sagot niya ay trip niya lang. Gusto lang daw niya sabay tawa pa. Sa pagkakataon na yon ay bumalik sa alaala ko yung panahon na nakikita kong sinasaktan ni Ruel ang nanay ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na mangyari ang naranasan ng nanay ko. Pero nangyayari yon sa akin ngayon. Ang masakit pa ay hinahayaan ko na mangyari yon sa akin. Hindi ko kayang iwanan si Renen dahil sa pagmamahal ko sa kanya at sa pag-asa na magbabago siya at babalik siya sa dating Renen na nakilala ko. Hindi ko na rin alam kung ginagawa ba yun ni Renen sa akin dahil galit pa rin siya dahil sa pagkawala ng anak namin. Kapag iniisip ko yun ay naiisip ko na baka nga dapat lang sa akin ang masaktan kasi naging pabaya akong ina. Kasalanan ko kung bakit namatayan kami ng anak ni Renen, Papa Dudut. Lahat ng paraan ay ginagawa ko para hindi malaman ni May ang ginagawang pananakit ni Renen sa akin. Kahit paano ay pinoprotektahan ko pa rin ang image ni Renen sa anak ko. Ayaw ko kasing magbago ang tingin ni May kay Renen. Hanggang kaya ko rin ay ayaw kong makita ni May ang pananakit sa akin dahil magbibigay yon ng trauma sa kanya. O kaya ay masamang epekto sa kanyang paglaki. Mama, bakit may pasa ka sa mukha mo? Tanong ni May sa akin. Eto ba? Nauntog kasi ako sa gilid ng lamesa. Naglalampaso ako tapos pagtayo ko hindi ko napansin na meron palang lamesa. Ang tanga ng nanay mo ano? Pagbibiro ko pa.
Hindi po ba dahil sinaktan kayo ni Tito? Narinig ko po kasi na nagsisigawan kayo kagabi. Turan pa ni May. Kung ano-ano ang mga naririnig mo, May. Bakit naman kami magsisigawan ng tito mo? Baka yung TV ang narinig mo. Pagpapalusot ko pa. Sa paraan ng tingin ni May sa akin ay alam ko na hindi siya naniniwala sa sinabi ko. May isip na nga ang anak ko at aware na siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Napakatanga ko pa rin para isipin na bata pa si May at maniniwala siya sa mga kasinungalingan at pagtatakip na ginagawa ko kay Renen. Sumagi na rin sa isipan ko na hiwalayan na si Renen, Papa Dudut, pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko rin kasi alam kung saan kami pupulutin ni May sa sandaling gawin ko yon. Isang araw ay kinausap ko si Renen. Sinabi ko sa kanya na gusto ko na ulit na bumalik sa pagtatrabaho. Pinayagan niya ako kahit na ang inaasahan ko ay pipigilan niya ako. Naisip ko kasi na mas maganda kung meron akong trabaho para meron akong sariling pera at hindi iisipin ni Renen na pabigat kami ni May sa kanya. Kaya ko naman ng magtrabaho. Kailangan ko rin ng mapagkakabalahan para hindi ako palaging nasa bahay. Kinausap ko rin si May at sinabi ko sa kanya na dahil magtatrabaho na ako ay may mga gawaing bahay na siya ang kailangan na gumawa. Hindi siya pwedeng maging tamad dahil nakikitira lamang kami kay Renen. Hindi yun naging problema sa anak ko kasi bata pa lamang siya ay marunong na siya sa mga gawain sa bahay. Alam ko na pagdating sa bagay na yon ay maasahan ko si May. Naalala ko tuloy noong bata pa ako, Papa Dudut. Ganon din kasi ang naging sitwasyon ko dati. Kailangan kong kumilo sa bahay nang ako lamang dahil nagtatrabaho ang nanay ko. Sa pagbabalik ko sa pagtatrabaho ay sinakripisyo ko ang pagiging nanay ko kay May. Bumabawi na lamang ako sa kanya sa tuwing wala akong pasok at sa gabi kapag nakakauwi na ako. Si Rene naman ay patuloy sa panlalamig sa akin. Hindi ko na lang yon masyadong pinapansin. Kasi kapag kinakausap ko siya tungkol sa bagay na yon ay baka masamain pa niya. Baka saktan pa niya ako, Papa Dudut. Simula nang bumalik ako sa pagtatrabaho ay naging seloso bigla si Renen. Sa tuwing papasok ako ay palagi niyang pinapansin ang paglalagay ko ng lipstick. Aniya, baka raw lumandi ako kaya ako nagmi-makeup. Ang sabi ko sa kanya ay gusto ko lang maging presentable. Saka lipstick lang ang nilalagay ko sa aking mukha at wala nang iba pa. Kaya nagtataka ako kung bakit siya ganon magsalita sa akin. Ganon pa man ay medyo natuwa ako sa pagsiselos ni Renen. Para sa akin ay senyales yon na mahal pa rin niya ako at ayaw niya akong mapunta sa iba. Isang gabi, late akong nakauwi dahil naipit ako sa traffic dahil nagkaroon ng aksidente sa dinadaanan ng jeep na aking sinasakyan. Pag-uwi ko ay nakita ko si May na gumagawa ng assignment sa sala habang nakabukas ang TV. Pumasok ako sa kwarto namin ni Renen. Nandun si Renen, masama ang tingin niya sa akin. Walang sabi-sabi sinuntok niya ako sa tiyan. Napaluhod ako kasi talagang nanghina ako ng sobra, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro nag-check-in kayo sa motel ng lalaki mo, no? Ako sa ni Renen sa akin. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ibang lalaki. Na-traffic ako kaya ngayon lang ako nakauwi. Katwiran ko. Pinagsasampal ako ni Renen, ayaw niyang maniwala sa akin at ipinipilit niya na nakipagkita ako sa ibang lalaki. Kahit na hindi naman totoo. Pinipilit kong huwag gumawa ng ingay sa bawat sampal at suntok ni Renen sa akin kasi ayokong marinig ako ni May. Sa sobrang pangbubugbog ni Renen sa akin ang gabing yon ay nawala na ako ng malay. Papa Dudut, hindi na kinaya ng katawan ko ang pananakit niya sa akin. Kinabukasan ay nagising ako na wala si Renen sa bahay. Mabutit wala akong pasok ng araw na yon dahil hindi ko talaga kayang magtrabaho dahil sobrang sakit ng katawan ko. Nang lumabas ako ay nakita ko sa kusina si May at nagulat ako kasi alam ko ay meron siyang pasok sa school sa araw na yon. May, bakit hindi ka pumasok sa school? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang nag-aalala kong tanong sa aking anak. Hindi po, Mama. Alam ko kasi na kailangan mo ko ngayon.
Alam ko na wala kang pasok ngayon at hindi ka makakakilos dahil binugbog ka ni Tito Renen kagabi, ang sabi pa ni May. Hindi naman ako binugbog ng tito mo. Nalaglag ako sa tricycle kaya ganito ang itsura ko. Pagpapalusot ko. Mama, hindi na ako bata para maniwala sa mga bagay na ganyan. Alam ko na sinasaktan ka ni Tito Renen. Bakit mo hinahayaan na saktan ka niya? Ma, bakit hindi mo pa siya hiwalayan at umalis na tayo dito? Ang naluluhang tanong ni May. Nakita ko sa mukha niya na naaawa na siya sa akin. Mahal ko ang Tito Renen mo, May. Isa pa ay may pinagdadaanan lang siya kaya ganon siya ngayon. Pero magbabago din siya. Hindi ko kayang iwanan ang tito mo. Kaya ano na lang ang mangyayari sa atin kapag bumalik tayo sa bahay natin? Ang sabi ko pa. Hihintayin mo pa ba na may mangyaring mas malala bago tayo umalis dito? Tanong ni May. Siniguro ko kay May na hindi mangyayari ang iniisip niya. Ang sabi ko pa ay naiintindihan ko si Renen kung bakit niya ako sinasaktan at yon ay dahil sa hindi pa rin matanggap nito na nawalan kami ng anak. Pero natakot ako sa huling tanong ni May sa akin, Papa Dudut. Bigla ko naalala yung muntik na akong pagsamantalahan ng boyfriend ng nanay ko. Paano kung mangyari rin yon kay May? Sa kabila ng takot ko ay inalis ko yon sa aking utak. Kilala ko si Renen at wala sa personalidad niya ang gagawa ng ganong bagay. Isa pa alam ko na anak pa rin ang turing ni Renen kay May kahit nagbago na siya ay hindi niya gagawa ng masama ang anak ko. Lumipas pa ang ilang linggo at patuloy pa rin si Renen sa pagiging malamig sa akin. Kahit ang makipagsiping sa akin ay hindi na niya ginagawa. Ilang beses na niya akong tinanggihan sa pakikipagtalik kahit ako na ang gumawa ng first move. Palagi niyang katwiran ay wala siyang gana o kaya ay pagod siya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi na ako maganda sa paningin ni Renen. Wala na siyang gana sa akin, Papa Dudut. Sa naisip ko na yon ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko. At yon ay ang mag-ayos ng aking sarili. Nang dumating ang araw na wala akong pasok ay nagpunta ako sa salon at nagpagupit at nagpakulay ako ng buhok. Sinigurado ko na bagay sa akin ang bagong style ng aking buhok at magugustuhan yon ni Renen. Excited pa akong umuwi para ipakita kay Renen ang bago kong look. Ngunit pag uwi ko imbes na matuwa siya ay nagalit pa siya. Inakusahan niya ako ng nagpapaganda dahil meron akong ibang lalaki. Hinila niya ako sa kwarto namin at doon ay sinaktan niya ako. Hindi pa siya nakontento sa pananakit sa akin at kumuha siya ng gunting at ginupit niya ang aking buhok. Yan ang dapat sa'yo, malandi ka, para hindi ka na makalabas ng bahay. Galit na sigaw ni Renen. Wala akong ibang lalaki, Renen. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ang umiiyak kong sabi. Akala ko ay tapos na si Renen sa pananakit sa akin pero muli niya akong pinagtatadyakan na halos ikawala ko na ng malay. Nagulat ako nang biglang pumasok sa kwarto si May na may dalang kutsilyo. Galit na galit niyang pinagbantaan si Renen na kapag hindi ito tumigil sa pananakit sa akin ay sasaksakin niya si Renen. May, huwag, bitawan mo yung kutsilyo. Huwag mong gagawin yan, sigaw ko sa anak ko. Tingnan mo ang anak mo, Clara, walang galang. Manang-mana sa'yo, parehas kayong basura na mag-ina. Bulyaw pa ni Renen. Umiiyak na nilapitan ko si May. Kinuha ko sa kanya ang kutsilyo at nilabas ko siya sa kwarto. Kinausap ko ang anak ko at pinaintindi ko sa kanya na mali ang ginagawa niya. Pero gusto lang kitang ipagtanggol, Mama. Hindi ko kayang magtiis na walang gawin. Kasi wala ka namang ginagawa para tumigil si Tito sa pananakit sa'yo. Hinahayaan mo lang siya, ang sabi ni May sa akin. Kaya ko ang pananakit ni Renen, anak. Kaya kong tiisin ang lahat ng yun. Wala kang dapat na ipag-alala kasi hindi ako mamamatay sa bugbog niya. Basta huwag ka na lang makialam kasi baka pati ikaw ay saktan niya. Umiiyak kong sabi. Hihintayin mo pa bang saktan niya ako, Mama? Yan ba ang dapat mangyari bago ka matauhan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo ngayon? Tingnan mo ang ginawa niya sa buhok mo. Ganyang klase ba ang pagmamahal na gusto mong ipakita? Ang magtiis kahit nahihirapan na?
Ma, sana naman sa pagkakataong ito'y isipin mo ang sarili mo. Kahit huwag na ako, maawa ka sa sarili mo, Mama. Maging si May ay umiiyak na rin. Papadudot, pakiramdam ko ay dinurog ang puso ko sa mga sinabi ng anak ko. Para akong hinampas ng malaking bato sa ulo tapos ay bigla akong nagising at natauhan. Tama si May. Hindi ko na dapat hintayin na maging siya ay saktan ni Renen at hindi malayong mangyari yon. Sa pagkakataon na yon ay nakita ko rin kung gaano kadelikado na manatili pa kami kasama ni Renen sa isang bahay. Dapat kong protektahan ang anak ko. Hindi dapat ako pumayag na maranasan niya ang naranasan ko noong bata pa ako. Ako ang ina niya kaya dapat ako ang unang magprotekta sa kanya. Kaya ng araw ding yon ay kinausap ko na si Renen. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin. Mahal kita pero natatakot na ako sa iyo, Renen. Hindi na ikaw yung Renen na kilala ko. Oo, dala ko ang anak natin nang mawala siya pero sana ay naiisip mo na hindi ko kagustuhan na mawala siya. Ang sabi ko pa kay Renen. Dapat lang sa'yo yan. Pabaya kang ina. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Sigaw pa ni Renen sa akin. Tutal, wala naman pala akong silbi ay mas mabuti pa na umalis na ako dito kasama si May. Ayoko na. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Matapang kong wika. Anong akala mo? Pipigilan kita? Di umalis kayo ng anak mo. Tandaan mo, Clara, babalik ka rin sa akin. Hindi mo kayang wala ako. Hamon pa ni Renen. Kaya ko, mariing kong sabi. At magpapasalamat ka na lang dahil kahit ganito ang ginawa mo sa akin ay hindi kita ipapakulong. Dugtong ko pa. Pagkatapos kong kausapin si Renen ay nag-impake na kami ni May. Habang nilalagay ko ang mga damit namin sa bagay nagtatalo ang utak ko. Kung aalis na ba talaga kami o hindi. Iniisip ko kasi ang mga araw na lilipas tapos ay wala si Renen ay parang bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko siya kayang makita na may iba ng mahal. Aminado ako na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Napansin ni May na natigilan ako sa pag-iimpake. Niyakap niya ako at sinabi niya sa akin na huwag akong mag-alala. Kasi makakaya ko kahit wala na si Renen sa buhay naming dalawa. Umalis na kami ni May sa bahay ni Renen. May ilang gamit pa kaming naiwanan kasi hindi namin kayang dalhin lahat ng isang hakutan. Sinabi ko kay Renen na babalikan ko na lamang ang ibang gamit naming mag-iina. Umasa ako na pipigilan niya kami pero hindi niya ginawa yon. Bumalik kami ng anak ko sa bahay na iniwanan sa akin ng nanay ko. Nagpahinga lamang ako ng 2 araw at bumalik na ulit ako sa pagtatrabaho. Palagi nga lang akong nakasuot ng cap dahil sa buhok ko na sinira ni Renen. Ayokong may ibang tao na makakita ng ginawa ni Renen sa akin, Papa Dudut. Nahihiya ako na pag-usapan at kaawaan nila ako. Makalipas ang 1 week simula nang umalis kami sa bahay ni Renen ay bumalik ako sa bahay niya para kunin ang iba pa naming gamit. Wala roon si Renen at isang babae ang humarap sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ng babae. Ex ako ni Renen, kukunin ko lang yung ibang gamit ko. Sagot ko. Ikaw si Clara. Kwento ka nga ni Renen sa akin. Ako pala ang girlfriend niya. Pagpapakilala ng babae. Talaga? Ang bilis naman niya akong pinalitan. Inis kong sabi. Actually matagal na kami, 3 months na. Parang nagmamalaki pang sabi ng babae. Doon ko nga napatunayan na merong ibang babae si Renen habang kami pa. Panayang duda niya sa akin noon pero siya naman pala ang may ginagawang kababalaghan. Siya naman pala ang may iba. Sa nalaman ko ay mas lalo kong napatunayan na tama ang desisyon ko na makipaghiwalay na sa kanya. Nagpapasalamat din ako kay May dahil siya ang gumising sa akin mula sa aking katangahan. Kinuha ko na ang lahat ng gamit namin ni May at sinigurado ko na wala akong nakalimutan dahil ayaw ko nang bumalik pa sa bahay na yon at sa buhay ni Renen. Bago ko umalis ay binalaan ko yung bagong girlfriend ni Renen. Ipinakita ko sa kanya ang ginawa ni Renen sa buhok ko at ang mga pasa na nakuha ko mula sa pangbubugbog ni Renen. Mag-iingat ka, baka mangyari din to sa'yo.
Sabi ko sa babae. Huwag kang mag-alala. Hindi yan mangyayari sa akin kasi hindi naman ako pabaya. Tila nangiinsultong sabi ng babae sa akin. Kahit na hindi naging maganda ang mga sagot sa akin ng babaeng yon ay hindi na ako pumalag pa. Pinagdarasal ko na lamang na huwag niyang maranasan ang impyernong naranasan ko sa piling ni Renen. At sana'y wala ng babae pang maka-experience ng pananakit. Hindi naging madali sa amin ni May ang bagong simula na yon sa aming buhay. Dahil wala na akong katuwang ay kinailangan kong mas maging masipag sa pagtatrabaho. Naghanap pa ako ng ibang pagkakakitaan kagaya ng pagbebenta ng ulam sa mga katrabaho ko at sa aming kapitbahay. Ngunit mas nanaisin ko na mahirapan sa trabaho kesa palagi akong inaabuso ng taong akala ko ay pagmamahalang ibibigay sa akin. Si May ang naging inspirasyon ko sa pagsusumikap sa buhay. Nakakatuwa rin na sinusuklian ng anak ko ang pagod ko sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Graduate siya sa high school bilang salutatorya ng kanilang batch. Nakakuha rin siya ng scholarship para sa isang 4-year course. Kahit na alam kong mahihirapan pa rin ako kahit may scholarship si May, ay sinabi ko sa kanya na magtutuloy-tuloy siya sa college. Iginapang ko ang pag-aaral ng anak ko hanggang sa makatapos siya. Ayoko kasi na magaya siya sa akin na hanggang high school lamang, lalo na't alam ko na tanging edukasyon lamang ang may papamana ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako binigo ni May. Nang makapagtapos siya sa pag-aaral ay nakahanap siya agad ng maayos na trabaho. Ipinangako ng anak ko na simula sa araw na yon ay hindi na kami maghihirap at hindi na siya makakapayag na may manakit sa akin. Simula nang makawala ako kay Renen ay doon ko napagtanto na hindi ko kailangan ng lalaki para maging masaya. Sapat na ang anak ko para mabuhay ng maligaya, Papa Dudut. Makita ko lang na hindi magagaya ang anak ko sa akin ay napakasarap na sa pakiramdam ng isang ina na kagaya ko. Ngayon ay medyo matanda na ako, si May ay meron ng sariling pamilya. Napakabait ng asawa niya at alam ko yon dahil kasama nila ako sa bahay na kanilang tinitirhan ngayon. Napakalaki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya hinayaan na pagdaanan ng anak ko ang pinagdaanan ko. Bonus pa na kahit papaano'y malayo na kami sa buhay namin noon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Alam ko na naging matagal para matauhan ako at gusto kong sabihin sa mga babae o kahit sa mga lalaki na nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang relasyon na mas makakabuti kung aalis na kayo sa ganyang uri ng relasyon. Mahirap talaga sa una pero hindi natin mapuputol ang pang-aabuso kung hahayaan natin na saktan lang tayo. Matuto tayong lumaban at humingi ng tulong sa iba kung kinakailangan. Lubos na nagmamahal, Clara. Huwag nating itolerate ang physical abuse sa kahit na anong klase ng relasyon. Walang sino man ang dapat na manahimik at magbulag-bulagan sa pananakit. Huwag mong ikatwiran na mahal tayo ng tao na yon, kaya kanya sinasaktan ng pisikal. Ang isang problema ay hindi mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng pananakit. Ito ay nariresolba sa mahinahon at masinsinang pag-uusap. Meron tayong batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga biktima ng pang-aabuso. Kailangan mong lakasan ang iyong loob na humingi ng tulong at kailangan mong putulin ang iyong paghihirap sa pamamagitan ng pagiging matapang. Hindi lamang para sa iyong sarili kundi para na rin sa mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Huwag mo ring isipin na kasalanan mo kung bakit ka sinasaktan, lalo na't alam mo sa iyong sarili na wala kang ginagawang mali. Kailangan ay hindi magiging paraan ng pagmamahalang pananakit. Papa Dudut, maraming taon na ang lumipas, nagpagawa ang mga magulang ko ng maliit na bahay sa lupa na nabili nila. Hindi siya ganong kalakihan pero pwede na para sa amin na mayroong 5 miyembro. So noong magawa yung house namin, agad-agad kaming lumipat. Para lang may ideya kayo, ang setup ng bahay namin ay sala and kitchen ay iisa na. Then kwarto.
Sa kwarto namin may aparador na may salamin, which is yung old aparador ng mama ko na namana pa niya sa kanyang inang si Lola Iday na sumakabilang buhay na. Katunayan may crack na nga ang salamin ng aparador sa bandang ibaba. Pero hindi ito tuluyang nababasag dahil may nakadikit na brown packaging tape. Samantala simula noong lumipat kami ay lagi na akong binabangungot. Yung una ay nakahiga kaming dalawa ng mga kapatid ko. Sa panaginip ko ako yung nakatingin sa bandang pintuan ng kwarto. Habang nakatingin ako sa pinto ay merong itim na figure na sumilip pero hindi ko siya gaanong pinansin at pumikit ako. Naramdaman kong may humawak sa paa ko at inangat ako. Nakita ko ang itim na figure na nakangisi sa akin at nanlilisik ang kanyang mga namumulang mga mata. Sobrang lakas ng sigaw ko noon dahil sa takot. Pero hindi ako naririnig ng mga kapatid kong natutulog. Pumikit ulit ako at nagsabi ng "In Jesus' name, please help me." Nagising akong hawak ng isang kapatid ko yung mukha ko at sabi niyang sumisigaw ako at may sinasabi pero hindi klaro kung ano ang sinasabi ko. Pagkatapos noon ay bumangon ako at bumaba patungo sa kusina at doon ay uminom ako ng maraming tubig. Katunayan pa nga papadudot, halos maubos ko ang isang pitsel sa sobrang pagkauhaw ko dahil sa pagod. Akala ko papadudot ay hindi na mauulit yon pero nagkamali ako. Dahil makalipas lang ang ilang gabi ay muli akong binangungot. Same scenario sa una kong panaginip. Nakahiga kami ng mga kapatid ko sa kama nang may dumapong ipis sa paa ko. Siyempre naturalmente ay mag-react ako at mapapasipa pa at kikilabutan. Pero hindi lang natapos doon, isa-isang dumapo yung mga ipis sa akin hanggang sa mapuno ang katawan ko. Tinatawag ko yung mga kapatid ko pero para nila akong hindi naririnig. Nagising na lang ulit akong hawak ng ate ko yung mukha ko. At katulad ng dati, buwaba ako sa kusina para uminom ng tubig at halos nakadalawang pitsil ako noon sa sobrang pagkauhaw dahil na rin siguro sa pagod. Sa kabilang banda ay naka-experience din ang mga kapatid ko ng nakakatakot na bangungot at kinuwento nila sa akin ang lahat ng naranasan nila. Nagulat ako kasi same scenario. Nakahiga kaming tatlo na magkakapatid tapos yung isang kapatid ko ay binabangungot. Nakita niya raw akong tumayo at lumabas ng kwarto. Kaso maya-maya ay may yumayakap sa kanya at sobrang lamig daw ng kamay noon. Sigaw daw siya ng sigaw at nagising din siya na tinatapik ko siya sa braso. Medyo malakas ang sigaw niya ng madaling araw na yon. Naikwento namin yon sa mama namin ng mga nararanasan namin. Tamang-tama may kaibigan siyang espiritista si Aling Becky. Nang pumunta si Aling Becky sa bahay namin at chinek ang kwarto namin, nagulat siya sa salamin sa aparador. "Kaya kayo binabangungot dahil dito sa salamin," wika pa ni Aling Becky. Paano naman nangyari yun? Usisa ni mama sa kanya. Ang salamin ang nagsisilbing portal ng mga masasamang espiritu, lalo na yung mga nasa impyerno. Yung mga nakikita nila Lyra at mga kapatid niya sa kanilang panaginip ay nanggagaling iyon dito sa salamin, sabi sa amin ng espiritista. Samantala hindi ako gaanong naniniwala sa mga pamahiin pero pinayuhan kami ni Aling Becky. Natakpan daw namin yung salamin sa kwarto kapag hindi namin ginagamit at ginawa rin namin. Simula noon ay hindi na kami parehas na binabangungod pero hindi pa dyan nagtatapos yung kwento ko. Isang linggo kasi ang lumipas na tanggal namin yung pangtakip namin sa salamin dahil nag-general cleaning kami. After naming maglinis, naisip naming lumabas as in buong pamilya kaming nagbanding. Habang nasa labas kami, nag-message sa mama ko yung kapitbahay namin. Pangalan lang niyang nakalagay so di namin pinansin. Mga 12 AM na kami nakauwi galing sa labas.
Pagdating namin sa bahay at nang pumasok kaming magkakapatid sa kwarto ay nagulat kami nang makita naming nakatumba yung stand fan namin. Wala naman kaming alagang hayop sa bahay pero ang gulo ng kwarto. Inayos na lang namin para makapagpahinga na. Same night, binangungot ulit ako. May nakita akong demonyo sa bahay at sobrang nakakatakot ang itsura niya. Hindi ko ma-explain, sigaw ako ng sigaw at nilalabanan ko siya. Sigaw ako ng sigaw ng in Jesus' name. I rebuke thee. I revoke thee. At para siyang nasusunog kapag sinisigaw ko yon. Palakas ang palakas yung sigaw ko at yung huling sigaw ko, in Jesus' name I revoke thee. Nagising akong nakatingin sa akin ang mga kapatid ko at sabi ng isa sa kanila ay binabangungot raw ako. Nagpray kami at natulog na after noon. Kinabukasan ay nagkwento sa amin yung kapitbahay namin. Sabi niya ay may nakita daw siyang babae sa tapat ng pinto namin mga 9 p.m. Akala niya raw ay dumating na kami. Lumingon lang siya saglit ay nawala na raw yung babae kaya agad-agad siyang nagchat sa mama ko. Pero hindi niya na ituloy yung sasabihin niya dahil hindi naman daw nag-reply si mama. Yung isa naming kapitbahay ay minarinig daw siyang naghahaming sa loob ng bahay namin. Same night na umalis kami. May isa pang nakapagsabing may nakita rin siyang babae sa tapat ng bahay namin ng gabing yon. Napagkwentuhan namin ni mama yung mga nangyari nung gabing yon habang nasa kwarto. Napansin niya yung salamin sa aparador. Hindi kasi natin natakpan yung salamin kaya siguro nangyari yun, ang sabi niya. Sa isip-isip ko tuloy, Papa Dudut, totoo kayang portal nga ba ng masasamang espiritu ang salamin? Sa kabilang banda lumipas sa mga buwan, wala nang nangyaring kababalaghan sa bahay namin dahil nga sa tinakpan namin ng dyaryo ang salamin sa aparador. Although feeling ko tuwing gabi ay nasa likod lang ng dyaryo yung demonyo. Naghihintay lang na tanggalin ang takip para siya ay makalabas. Naging kabado na ako simula noon. Papadudot simula nung magkolehiyo ako ay lagi akong umuwi ng bahay ng lasing kasi nagkakayayaan ang mga friends sa school na magkainuman or mga kaibigan ko, so nung umuwi ako ng bahay natulog ako. Pero nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam bakit pero nalimpungatan ako. Tumayo ako noon kasi hindi ako mapakali tapos pagtayo ko, nagulat ako kasi natanggal pala yung dyaryong nakatakip sa salamin. At pagtingin ko sa salamin ay may nakita akong demonyo. Hindi ko alam kung namamalik mata lamang ako or panaginip pero kinilabutan talaga ako nang ngumiti siya. Tapos ang pangit ng itsura niya. May sungay siya tapos pulang-pula yung mga mata. So ako ay nabother, kinurot ko yung sarili ko tapos lumabas ako ng kwarto dahil napagtanto kong hindi ako nananaginip. Tinakbo ko papunta sa kwarto ng mga magulang ko at nang buksan nina mama at papa yon. Ikinuwento ko sa kanila na may nakita kong demonyo sa salamin. Agad naman pumunta si papa sa kwarto namin at pagkatapos ay lumabas din ito at bumaba. Pag-akyat niya ulit ay may dala-dala na siyang ilang pahina ng dyaryo, gunting at packaging tape. Agad niyang tinakpan ang salamin para hindi kami matakot. Akala ko ay tapos na ang problema namin. Kinagabihan ulit ay nagising ako ng 3:00 ng madaling araw at agad akong napatingin sa aparador. Kinilabutan ako nang makita kong nakalaylay na ang punit-punit na dyaryong nakatakip sa salamin na para bang may kumalmot dito. Dahil sa curiosity ay chinek ko ang salamin at sinubukang ikabit ulit ang mga napunit na dyaryo at pagsilip ko sa salamin ay nakita ko ulit ang dyablo. Pero sa pagkakataong yon ay mas nakakatakot na siya. Yung ngiti niya mas nakakakilabot as in talagang nanginig ako sa takot kaya nagsisigaw ako noon. Nagising ang mga kapatid ko at agad kong sinabi sa kanila ang nakita ko. Pero nang tingnan nila ang salamin, wala na ang dyablo roon. Baka nananaginip ka lang, Lyra, sabi sa akin ng nakakatanda kong kapatid. Imposible, gising na gising ako nung makita siya, natataranta kong sabi. Lumapit naman ang mga magulang ko para suriin ang salamin at ang buong aparador.
Balak na sanang tanggalin ni Papa ang salamin ng aparador pero pinigilan lamang siya ni Mama. Ayon kasi kay Mama, baka mabasag yung salamin kapag sinubukang tanggalin ito sa aparador. May kasabihan na malas ang makabasag ng salamin. May narinig pa nga ako noon na 7 taon daw ang kamalasang dadapo sa isang tao kapag nakabasag siya ng salamin. Kaya sa huli ay umalis si Papa. Pagbalik niya makalipas ang 1 oras ay may dala-dala na siyang itim na spray paint. Ang ginawa na lang niya ay pininturahan na lamang niya ang salamin nang sa ganon ay maging permanente na ito at hindi na magsisilbing portal pa ng dyablo na mula sa impyerno. Pero alam mo Papa Dudut, pagkatapos gawin ni Papa yon, nagkaroon ng sunog sa amin. Nagsimula sa bahay namin ang sunog at nadamay ang nasa 20 bahay. Wala kaming nailigtas kahit na anong gamit maliban sa mga suot naming damit. Ang sama pa, kami ang sinisisi ng mga tao dahil sa amin nga nagmula ang sunog. Noong time na yon Papa Dudut, gulong-gulo kami sa kung ano ang nangyari. Natutulog lang kami noong nang biglang magising kami ng mga kapatid ko na nasusunog na yung aparador namin. Buti na lamang at mabilis kaming nakalabas ng bahay pero mabilis din kumalat ang apoy. Ay naman sa investigasyon, short circuit ang nangyari at nagsimula daw ang sunog dahil sa isang unused outlet sa likod mismo ng aparador. Sobrang devastated kami Papa Dudut. Although walang nakulong sa amin dahil sa sunog na yon ay minabuting umalis na lamang kami sa lugar na yon para makaiwas na rin kami sa galit ng mga kapitbahay namin. Samantala nakahanap din kami ng bagong matitirhan, nakabili ng mga bagong gamit ang mga magulang ko. Bagong buhay kaming lahat. Akala namin ay magiging maayos na ang lahat. Sa kabilang banda, lumipas ang maraming taon yung asawa sa kapatid ni Mama papunta ng Canada para sa project ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sasama sa kanya ang kapatid ni Mama si Auntie Blessy kaya tumawag si Auntie sa kuya ko na kung pwede ba daw na kami muna ang magbantay sa bahay nila. Pumayag naman si kuya at inaya niya akong samahan ko siya. Siyempre pumayag naman ako. Gusto ko kasi doon sa bahay ni Auntie, malaki, tahimik, makakapag-chill lang talaga ako doon. 19 years old lamang ako ng mga panahong yon. Kaya ayun na, unang gabi namin na bore ako kasi si kuya NBA ang pinapanood sa TV. So ako ay pumunta ng 2nd floor at nanood ng horror movies. Final Destination 2 and 3 pa nga yung pinapanood ko noon. Until it's 2 a.m. already. Tinapuan ako ng antok kaya nilapag ko na ang phone ko sa side table at natulog. Hindi pa ako ganong tulog nang namalayang kong bumukas unti-unti ang pintuan sa room ko. Dinilat ko ang mga mata ko, madilim na sa hallway as in, kaya tumayo ako at sinarado ito ulit. Pushing some bad thoughts away, actually ay natakot na ako agad kasi sa mga horror na pinapanood ko. Pagkatapos noon ay nahiga ulit ako sa kama at pinikit ulit ang aking mga mata. After a while ay narinig kong binubuksan ulit ang pinto ng dahan-dahan. Napaisip ako na pinaglalaruan lang ako ni kuya so hindi ko na pinansin. Hindi ako nagkumot noon pero nagulat ako. Bigla nang may humawak sa binti ko. Napatwist ako at what happened next until now scares me. Pati yung isa ko pang binti may humawak rin. I couldn't move my both feet. Patay yung ilaw ng kwarto ko kaya hindi ko maaninag kung sino o ano nga bang humahawak sa akin. Hindi ako makasigaw kasi biglang nawala ang boses ko. Naiiyak na ako. May 5 minuto akong umiiyak nang buksan ni kuya ang ilaw at takang-taka na tinitignan ako. Iyak lang ako ng iyak at hindi rin niya ini-insist kung ano ba talaga ang nangyari. Natulog na lang ako sa sala pagkatapos noon. Sumunod na gabi, sabi ko na baka yung nangyari hallucination ko lang kasi dahil sa pinanood ko bago natulog kaya hindi na ako nanood ulit. Nagdasal na lamang ako tapos ay natulog na. Nagising ako mga bandang 3:00 nang mapansin ko yung kumot ko na nasa sahig na. Kinuha ko ulit at hindi ko naman binalot ang katawan ko sa kumot. This got worst. Yung posisyon ko na naka-side view, yung bang isang paa mo ay nakabend. Tapos yung cabinet na naman sa room ko ang bumukas. Hindi ako makagalaw, more like hindi ako makagalaw. Nanginginig na ako.
Sinusubukan kong gumalaw pero parang naka-freeze talaga ang buo kong katawan. What happened next frightened me a lot. Aaminin ko na nagti-t-shirt at panty lang ako matulog. Mas nakakagalaw at komportable kasi ako. May bigla na lang humawak sa gitna ng hita ko, yung malamig na kamay, ang naramdaman kong humawak sa mga hita ko. I deeply closed my eyes at nagpray ako at ang sabi ko ay, God, please tulong. Bigla ako nakagalaw at agad-agad akong tumakbo, palabas at papunta sa kwarto ni Kuya. Gulat na gulat naman siya. Again, I didn't tell him kasi alam niya kung gaano ako ka-addict manood ng mga horror movies, kaya pagsasabihan na naman ako. Naligo ako ng tanghali sa araw na yon. Nung hinubad ko na ang damit ko ay napaiyak na lamang ako at napansin ko may pasa sa gitna ng hita ko. Shape ng palad. Dali-dali akong naligo at nagbihis. Hindi ako nag-short, baka kasi makita ni Kuya. Gusto ko nang umuwi pero baka magtaka si Kuya at etc. Kaya ginawa ko ay switch room with him. Third day, doon na ako sa room na tinutulugan ni Kuya. I slept peacefully that night. Fourth day umaga, kumakain kami ni Kuya ng agahan. Pero bigla siyang may sinabi sa akin na siya kong ikinagulat. Lyra, kung kukuha ka ng damit mo sa bag sa susunod dalhin mo na sa kwarto. Huwag yung dun mo ikakalat. Wika ni Kuya sa akin. Ha? Kailan? Tangi kong nasabi noon dahil sa pagtataka. So sakala mo hindi ko napansin na pumasok ka kagabi, sabi pa ng kapatid ko sa akin. Bigla na lamang akong nabato sa kinakaupuan ko. Hindi ako pumasok sa room na yon. Isa pa, ayaw ko nang pumasok doon. Hindi pa rin ako nagsabi. Noong gabi na yon, mga 10 PM na ako nag-decide na matulog. Hanggang sa pagkain namin ay may napansin akong nakasabit sa likod ng hagdanan. Tinitigan kong maigat ang laki ang mga mata ko. Kuya, may salamin palang nakasabit doon sa ilalim ng hagdan? Naibulalas ko. Oo, matagal na yan, sagot lang ng kapatid ko. Bakit hindi mo tinakpan? Wika ko habang natataranta. Ano naman ang ipang tatakip ko dyan? Mas malaki pa sa akin yung salamin. At saka bakit ba kailangan takpan? Natatawa niyang balik sa akin. Parang hindi mo alam ang dahilan. Alam mo naman nagiging portal yan ng mga masasamang espiritu kapag hindi ginagamit. Kaya pala may multo dito sa bahay ni Titay, ang sabi ko. Pagkatapos naming magagahan ay tinakpan na ni Kuya ang salamin ng mahabang kortina. Pero kinagabihan ay nagising ako dahil sa masasamang panaginip. May 4 na lalaki na gagahasain sana ako kaya ayon I forced myself to wake up. Nang nagising ako ay hindi na naman ako makagalaw. Nakadapa yung position ko. Hindi ko alam nung oras na yon pero feel ko ay parang wala talaga akong suot na pangilalim. Yung mga kamay ko ay hindi ko maigalaw. Maging paa pati na bibig. Ilang sandali lang ay may naramdaman akong sakit sa baba. Naiiyak ako kasi nararamdaman ko na may pinapasok sa pagkababae ko. Naiyak ako at parang may totoo talagang taong pumatong sa akin. I closed my eyes again at nagpray. Kahit ano na, naiyak ako sa sakit na nararamdaman ko. I woke up fine the next day at parang panaginip lang ang nangyari. Tumayo ako na parang wala lang. But the feeling is weird. Pagkalabas ko ng kwarto, si Kuya agad ang bumungad sa akin. Bakit ka nag-lock? Alam mo yung mga gamit ko nandyan. Tabi nga. Naiinis na wika ni Kuya sa akin. Ayun pumasok na siya sa kwarto at buwaba na ako para uminom ng tubig. Pagbaba niya, ang sama ng tingin niya sa akin. Nagtanong ako kung bakit. Ano ba yun? Sabi niya labhan ko daw yung bedsheet. Nagtanong ako kung bakit. Sabi niya bakit daw dinuguan ko. Hindi ba daw ako nagnapkin? Doon na ako umiyak. Tapos na kasi ang dalaw ko noon a week before. Sinabi ko yon sa kanya lahat-lahat. Naiyak rin siya at hinatid ako pa uwi. Sabi ko sa kanya ay huwag sabihin kina mama at papa kahit kanino. After an argument, he just nodded. Nag-search ako kung posible ba yon. Maraming website ang lumabas. May mga nanligaw sa akin after that pero hindi sila nagtatagal. Bigla na lamang silang hindi nagpaparamdam after a week. Yung isa I frankly asked him what's wrong. Sabi niya ay wala naman daw at yon hindi na namamansin. May narinig rin akong mga sabi-sabi na may nagsasabi daw sa kanila na may boyfriend na raw ako. Kesyo bakit pa ako nagpapaligaw?
Lahat na lang, pati mga boy best friends ko ay hindi na ako pinapansin. Hanggang sa nalaman ko sa isang best friend kong bading na minsan daw ay nananaginip siya na sinasakal daw siya ng demonyo at sinasabing layuan daw ako ng best friend ko. Nung una daw ay hindi niya sineseryoso ang panaginip, kaya nagpakita daw ito sa kanyang panaginip gabi-gabi. Kaya nag-decide na yung best friend ko na iwasan na ako kasi alam na niyang may mali. Sa totoo lang, Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari sa akin. Sinusubukan kong magpa-bless sa pare pero walang epekto. Lahat ng lalaking lumalapit sa akin, iniiwasan na ako pagkatapos. Kahit ngayong sa work ko, iniiwasan talaga ako kahit yung team leader ko na lalaki. Hanggang sa neto lang March 2025, may bagong salitang lalaking agent sa opisina namin. At sinabi niya sa akin ng diretsahan sa unang araw niya sa trabaho na may demonyo raw na nagbabantay sa akin. Gusto raw akong angkinin. Siyempre natakot ako sa sinabi niya at hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin yon. Ano nga ba ang gagawin ko? Sana'y makatulong kayo sa akin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, sana'y mabasa mo ito at makarating sa inyong programa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lyra.